Hello mga kaseset, nandito tayo ngayon sa Tayabas, Quezon. Bibisitahin natin ngayon ang isa sa mga successful namin na customer dito sa Quezon Province. Halika guys, pasok na tayo. Hi sir. Sir, welcome. Si Sir Derek nga pala Salamat po sa pagbisita. ng KD Aqua Farm. Diga. So sir, kamusta? Okay naman sir, so far so good naman po ngayon. Sir, pakilala muna kayo. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Derek Castillo. Ito po yung aking farm. Welcome po sa KD Aqua Farm. Si Sir, naging customer natin siya last March. This year lang, 2024. Chinek natin ngayon kasi napadpad tayo dito sa bandang Quezon. Nadaan na rin tayo sa kanya. So, chinek natin kung ano ang progress or ano nang meron sa farm niya. Sir, ba't ka ba naging interesado sa pag-crayfish? Actually, sir, since June pa, last year, 2023, naghahanap ako ng alternative source of food para sa mga di ba sir, marami nang may naghihito, may naghihipon, may mga ganun po. Naisip ko po na meron pa tayong pwedeng alternative since saturated na yung market, marami na gumagawa. That time po, last June yata yun, nakita ko yung post mo, sir. Nakita ko yung mga TikTok mo. So, talagang nag-interested, sir, ako. Pero hindi pa ako hindi pa ako nag-venture that time. Kasi talaga pinag-aralan ko, ginugel ko, lahat inano ko, kung anong market, even, sir, sa ibang bansa. Malalakas talaga ang crayfish, lalo na yung mga demand sa China, sa Singapore. So sabi ko, bakit sa Pilipinas wala pa? Sakto, sir, na nakita ko yung sa inyong mga posting. Sabi ko, maganda to. Pinag-aralan ko, sir, from June to December, sir, nag-study talaga, sir, ako. Market, paano ang galawan, paano pag-aalaga. And that time, sir, nag-inquire na ako sa inyo noong December. December or January yata yun, sir. Tapos hindi pa ako nakaprepare noon. So, iba ka daw nag-inquire muna eh. Yes, sir, totoo. Hindi, joke lang. Totoo, sir, may mga una akong pinag-inquirean. Pero so far, sir, the best talaga, sir, yung tanong ko sa inyo. Hindi ko nga, sir, in-expect na kayo mismo yung sasagot sa akin that time. Kasi ang in-expect ko, syempre, admin ng page or admin ng TikTok. So that time, sir, kayo talaga, personally, kayo nag-inquire sa akin. Then hindi, sir, kayo nag-hesitate na tawagan. Di ba, sir, more on calls lagi po ako. So hindi, sir, kayo nag-hesitate na matawagan ko kayo, makausap ko kayo. Since that time, planning stage pa lang talaga. Anong klase ng setup ng farm, anong gagamitin, anong mga requirements. Then sabi ko naman, may available fund naman ako to invest. Mag-invest na lang ako ng malaki. Doon na, sir, nag-start talaga na makapag-start talaga ako. Tapos nag-check, sir, kami, since nasa construction naman po kami. So magkano magiging costing. Alam na. Alam ko na, sir. So expected ko na siya kung anong kalalabasan ng Then that time, sir, nag-inquire na ako sa iyo ng paano yung pag-aalaga talaga. Yung nasa vlog, yung mga nasa TikTok, yun yung nakikita natin. Pero basically, sir, yung nasa loob mismo, kung talagang on hand, paano nag-aalaga ng mga crayfish. Malaking bagay, sir, yun na itulong nyo talaga. Tsaka, sir, yung mga videos nyo sa TikTok ko kayo nakita, sir. Natatawa ako, alam mo bakit, sir? Hindi na ako makapagtanong. Lahat ng itatanong ko, sinasabi na ni sir. Sagot ko na ba? Hindi, okay lang. Okay. Ayun, sir, yun yung time na yun, nag-interested talaga ako, sir. Tapos, yung nag-start, sir, kayo, doon ko sa na-introduce niyo doon si Taguro. Naalala ko yun. Na-curious, sir, ako. Na-curious talaga ako. Ang ginawa ni sir, tumingin muna siya sa ibang mga nagbebenta ng crayfish. Huli niya tayong pinuntahan sa Seseps Farm. Then nakita niya kung ano ang difference ng Taguro line talaga sa ibang crayfish. Siguro naman na-convince si sir. O nga pala, yung farm niya, pure Taguro line lang ang nandito. Pero sa totoo lang, nasa growing stage pa rin siya kasi yung nagbi-breed siya, yung craylings na nabili niya, ngayon pa lang nagsisimula mag-breed, guys. Kaya kung makikita nyo, karamihan ng breeders niya, hindi pa ganun kalalaki. Guys, dahil nga 'di ba, nasa growing stage pa lang si sir. Tanungin natin kung kailan niya balak magbenta. Tingin ko kasi ayaw niya pang ibenta yung mga na-breed niya, pinapalaki niya ngayon. Kailan mo, sir, balak magbenta? Ang aking, sir, schedule talaga is around October, November. Okay. Pero, sir, syempre, magsiselect muna ako. Yung breeder muna. Pero possible, sir, initial pa lang, mag-start po ako ng mga October, November. Okay. So right now po, meron na ako mga 2 inches, may mga 3 inches na ako. Pero yung pinaka, sir, kung makikita nyo po, may mga 1 inch, 2 inch na po dito sa mga pond. So sila po yung mga next set ng breeder po.
Next set ng pangbenta, sir. Okay. So mga around October, November, sir. So, sabihin na natin November para medyo mas maganda yung size. Pero kasi mabibilis lumaki, October pa lang baka mag-out na Meron si na sir. pong So yun, siguradong abangan na nila yon and mag-chat-chat na sila sa farm mo. Kung tatanungin naman kita, sir, kamusta ba ang crayfish farming? Mahirap ba? Madali? Or ano bang magiging tips mo sa mga gusto palang mag-farm, sir? Study muna, sir. Okay. Talagang pag-aralan muna. Tapos, inquire talaga, sir. Malaking bagay po yung nagawa nyo sa akin, sir. Nung tinulungan nyo, sir, ako sa paano talaga mag-breed. Ano yung magagandang setup, anong best way na paano mag-alaga ng mga crayfish. Ako, sir, ang advice ko lang sa kanila, study. Kasi we can start naman po ng small budget. Pwede po tayo mag-start ng small budget. Mas maganda kung nag-start pa lang kayo, doon muna sa small. Tingin kayo ng maliit kung kaya nyo talaga. Then, pagkatapos, sir, pwede na kayo mag-invest kung kakilala nyo na yung mga breeder nyo. Pero pwede naman, sir, kagaya ko, nag-start ako ng big na kaagad, malaki. Kasi, fully assisted nyo po ako. Kahit minsan madaling araw na, sir, nag-uusap pa tayo, nagtatanong pa ako sa inyo. Ay, na-accommodate mo naman lagi, sir, ako. So far, sir, kinakailangan alam din nila yung cycle. Alam talaga nila ang cycle. Tapos maganda, sir, is on hand talaga. Kasi not all business naman, force, not all na mga negosyo is nagiging okay. So meron talaga nagpipil, may nagsasawa. Pero, sir, dapat continuous lang. Ako naman ang nagtitip. Kasi kagaya ni sir, hindi naman to ang main business niya. Sa totoo lang, hobby lang ni sir to. Masasabi ko lang yung sa mga nagki-crayfish na hindi naman nila main business agad yung crayfish. Dapat kung kayo yung boss, alam nyo rin kung ano yung pasikot-sikot tong pag-aalaga ng crayfish. Kasi ang mahalaga na naiintindihan nyo and yung mga tao nyo, nako-correct nyo rin kung ano yung gusto nyo i-correct sa mga ginagawa nila. Kaya mahalaga yung, para sa akin, pati yung boss, yung mahal niya yung ginagawa niya or seryoso siya doon sa ginagawa niya talaga na pagpa-farm ng crayfish. Kasi nga, yun ang napapansin ko. Hindi naman sa lahat, mas maganda ang nagiging progress pag pati yung boss on hand. Hindi puro tauhan lang ang kumikilos sa crayfish, sa farm nila. Siguro kahit sa namang farming, gano'n na, sir. Opo. Actually, sir, talaga, on hand talaga po. Ako nagpapakain, tapos ako rin, sir, naglilinis kami po. Although may kasama rin po naman ako tumutulong, pero on hand talaga, sir. Actually, pag tinanong nyo nga po ako, kilala ko na yung mukha ng mga pinapangalanan ni sir yung mga crayfish niya rin. Kung ako nagpapangalan sa isa lang, siya mas maraming pangalan. Mas maraming pangalan po dyan. Meron diyang si Minato, meron diyang mga iba-iba mga pangalan, sir. Hindi niya nga daw makain kasi minamahal niya masyado yung crayfish. Sabi ko, kailangan matikman mo rin yung alaga mo para mas maging confident ka na sasabihin mo na masarap tong crayfish talaga. Pag mahal mo na nga daw, sir, yung mga alaga mo wala na, talagang araw-araw ko silang nakikita. Sa bagay sa akin, ganun din naman. Meron akong favorite na crayfish. Hindi ko kinakain yun. Sir, ano naman masishare mo sa kanila na sa mga, syempre lahat tayong farmers, kada customer ko iba-iba ang mga nagiging problema Ikaw, sir, share mo naman kung ano mga naging problema mo. Ako, sir, yung naging problem ko before is meron akong dating tao na kinuha. Bata pa naman siya. Okay. Kaya lang, sir, ang nangyari is nagpakain, na-overfeed. Kinabukasan, dumumi yung tubig. Then, unfortunately, namatay yung aking alaga. So, ang masasuggest ko po, isa yun sa reason kung bakit kailangan talaga tayo hands-on. Kung bakit talaga dapat tinitingnan natin lahat ng galaw, pati yung mga tao natin, dapat, sir, alam. Mahal din niya. Kung ano yung passion ng may-ari, yung tao niya, sir, dapat ganun din ang passion niya. Kaya hanggang ngayon, sir, ako'y walang makuha. kaya ngayon, sir, o mag-apply na kayo kung mahilig kayo sa crayfish or mag-alaga ng hayop or isda. Pwede kayo mag-apply kay sir. Maganda magpasweldo to. Ayun, sir, ang naging problema talaga namin yung overfeeding. Sa totoo lang, sobrang common naman yung overfeeding sa mga beginner. Siyempre, yung tao mo, bago. Sabi mo nga, bata rin. Ganun talaga. Normal na magkamali. Kaya mahalaga na talaga, kunyari, na-overfeed man sila ngayon, kinabukasan o mamaya, magche-check yung boss. Magche-check niya, mali yan. Hindi pa mamamatay yung crayfish kasi sa loob ng 3 hours or sabihin na natin less than 6 hours na overfeeding Hindi pa sila mamamatay. Pero pag
lumampas na yon, magmumultiply na yung yung mga bakterya sa tubig, mamamatay na sila, bababa na yung oxygen. Ang solution ko doon, talagang dapat sa una or lalo na kapag may bago tayong tao, babantayan mo rin talaga. Hanson talaga, Sir, hanson. As in, yung una muna ikaw magpapakain, kikita niya. Huwag mo munang bibitawan. Huwag mo munang bibitawan. Kinakailangan, Sir, kasabay mo na sila. Chine-check mo rin yung tao kung ito bang employee ko pwede nang hayaan. Yes, sir. Sa akin, nangyari rin dati sa akin yan, syempre. Pero so far naman, Sir, ngayon okay naman po ako. Explain mo rin ano yung problema mo kasi itong lugar na to medyo hillside to, sir, na hillside yung gilid na to. Kaya makikita nyo, mamaya papakita ko na yung tanks ni sir, parang terraces, parang pahagdan-hagdan. Ang isang naging problem ko, sir, is nagtambak po ako ng lupa dito sa amin kasi mataas pababa. So original plan, sir, is papantayin. Kaya lang, sir, nung napansin namin na talagang hindi nagkakaigi, tinambak, sir, namin, tapos naging terraces na lang siya. Tapos, ang naging problem, sir, doon is nagkakameron po ng crack yung mga nagkakameron po ng crack yung mga concrete po. Mabigat kasi yung mabigat tubig masyado din, po. Oo, Opo, mabigat po masyado. So, kaya rin, sir, ako medyo na-delay ng konti sa production, sir. Kasi ang nangyayari po is, re-repair ko. Nakatatlong repair na, sir, ako dito. So, ang naging solution ko, sir, is kung makikita niyo po, may mga pond liner na Kaya po. may color blocks yung mga tanks niya. Opo. May pond liner si sir. So, sa ngayon, medyo naging stable na yung yung Opo. farm. So, yun yung naging naging solusyon. Kasi, sir, ang kagandahan, sir, ng meron kang pond liner po is gagalaw mismo siya doon sa galaw din po ng concrete mo. Kasi So, makunat yun Makunat po, opo. Tsaka, sir, siya, flexible masyado. Flexible siya masyado. So, in case po nagkameron ng crack or nagkameron ng leak, nasabay na lang siya. Hindi na siya, kung saan po ba sa duduksong na lang siya. Dito siya na-delay talaga yun sa laging nagka-crack. Meron din ako isa pang customer na ganun. Tapos na yung farm niya, nabiyak yung mismo, naubos yung crayfish. Yung kantuhan, sir, pati. Oo, nahubad yung ilalim. So, talagang pag ganun, madidelay ka. Opo. Kaya yung sa mga nagpapagawa ng concrete tanks, dapat talaga sigurado tayo dun sa foundation, pundasyon ba tawag dun, sir? Pundasyon, sir, opo. Oo, Talagang siya, bago niyo siya lagyan ng concrete, dapat pin-pin po talaga. Ang solusyon po dyan sa construction, lagyan niyo ng tubig, tubigan niyo lagi. Didiligan niyo hanggang sa bumaba yung tubig, yung Kamusta naman ang serbisyo ko sa iyo, sir? Serbisyo ng Seseps Farm. Sir, no questions asked na yan, Okay, sir. sir. Kasi from A to Z, talagang itinuro mo, sir, sa akin lahat. At the same time, sir, yung dedication mo, sir, pagdating sa trabaho, pagdating sa pagtulong sa mga kapwa farmers natin. Hindi ko, sir, kayang i-compare sa ibang mga nakausap ko. Sabi nyo nga, sir, kanina, marami na po ako nakausap na ibang mga breeders. Yung ibang breeders talaga, sir, sabihin ko sa inyo, pera talaga. Pera lang. Pero pagdating, sir, sa passion, pagdating sa pagmamahal, sa pag-aalaga, tsaka sa mga naging customers mo, sir, at magiging customers mo pa, positive po, sir, ako na hindi sila pababayaan. Totoo, sir. Napakaganda nun. Kinilig ako. Okay. Totoo, sir, yun. Yun ay walang halong biro, sir. Tsaka kasi gusto talaga natin, maparami yung farmers dito sa... Yes, opo. Hindi lang sa NCR, sa buong bansa. Ang goal talaga natin, ma-supplyan yung demand dito sa bansa natin. And kung seswertehin, makapag-supply pa tayo sa ibang bansa rin. Mukhang nasagot mo naman yung #alagang Seseps Farm. Marami pang pwedeng pag-expandan tong farm na to, alam ko, dito sa Tayabas, Quezon. Yun lang. Thank you very much, sir, sa Sige, pagbisita sir. rin po. At saka, malaking bagay, sir, na from Bulacan to Tayabas. Sir, ganun po ka-dedicated si Sesep. From Bulacan to Tayabas, pinuntahan talaga po kami. Kaya nga, nung napadpad dito, sabi ko, daan na ako sa'yo. Sige, sir. Thank you po. Thank you sa pagtanggap. Salamat po, sir. Salamat po.